Hello Captain fans! So pamanatag ha, kasi ito na nga no, nilike ni Sir Alden ang mga post mga kasembreros about kay Lexine, kaya Mami Bernardo, Mami Min mga kasembreros, kaya Daddy Ted, at sa Bernardo family. So ito po yung patunay na ang Bernardo family at saka si Sir Alden po ay in good terms, no? Wala po sila kumaga pa hindi isang panaginip na okay sila dati tapos ngayon parang dinmahan na agad, no? Parang galit-galit na, parang ganun mga kasembreros. So hindi po, although yung pic na ito ay nung mga nakaraan pa ito mga kasembreros ha. So ito ni Sir Alden kasi si Ma'am Lexine, no, na pamangkin po niya Ma'am Catherine mga kasembreros ay nag-join, no, sa isang dance competition. And ito po ay parang gaganapin sa ibang bansa, no? Grabe. So Team Philippines pala ito, no, si Ma'am Lexine mga kasembreros. So sayawan. So yun po, no. Wala po tayong kumaga pa. Si Sir Alden, love na love siya ng Bernardo family, no. Mahal na mahal siya syempre. Sobrang bait, no, sobrang kind and sobrang humble mga kasembreros. So maalagang maalaga si Sir Alden mga kasembreros sa kanyang future in-laws. Magalit na naman yung mga ibang mga fans dyan. So dito tayo, no, kasi kay Mayor Mark Alcala, provide lang kayo ng proof mga kasembreros ha, yung mga maka Mayor Mark Alcala, no. We're not against Mayor Mark po ha. Sa mga send nyo po sa aking email address dennisvilla573@gmail.com. Sa mga yung may proof lang ha, para maniwala tayo. Pero kung wala kayong may provide, sorry po kasi medyo obdurate po tayo at saka obstinate in a positive way naman sa ating paniniwala dito. Sa mga gusto lang sa Captain, okay? Sa mga maka Mayor Mark at saka nanonood dito, salamat pa rin po at pagpalain po kayo. So yun po, no, Bernardo family and Alden are in good terms. So update tayo, si Ma'am Catherine ay kahapon, no, cheers mga kasembreros sa Australia. So ang black ring, suot na naman niya mga kasembreros, no. Ito yung naka sweater siya. So suot ni Ma'am Catherine mga kasembreros ang black ring. Tapos parang ginaya nila yung parta dito yung gatong picture din sa kila Alden din kasama yung kanya mga cyclist friends mga customers or cycling friends. Noong nakaraan nga nung lumabas sila tapos uminom ng wine mga kasembreros. So ginaya-gaya, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros ang so there kumapam pareho na lang din na-mention about isa sa Guillermo Mendoza. Tapos pareho silang parang lang ba, tao dito, una muna nagbakasyon si Alden. Tapos next na naman si Catherine. So para hindi halata mga kasembreros. So maraming salamat at may pattern, no. Ang inyong Captain mga kasembreros, may pattern po sila. So tingnan niyo itong sweatshirt ni Ma'am Catherine mga kasembreros, no. Suot niya yung black ring. So kung ito yung bigay ni Tisoy, alam na. Pero kung hindi mga kasembreros ay okay lang. Team Panatag pa rin po tayo kasi di ba binigyan niya ng black ring mga kasembreros si Ma'am Catherine nung nawala yun sa kanya. So ito yung kanya. So halatado na ito yung kamay ni Ma'am Catherine, yung dito yung may black ring mga kasembreros sa kanan sa kanyang point finger. So ito po, no. So enjoy si Ma'am Catherine dito sa Australia mga kasembreros ha. Kasi nga tapos na si Sir Alden and his family. And then ito post ni Sir Alden kagabi. So si Mark, no, si Mark Pilar mga kasembreros. So parang kasamahan niya dati ito sa laro mga kasembreros. Pero hindi ko alam kasi parang sabi ng iba ay balik gaming si Sir Alden. Pero tingnan na lang natin, no. Hindi pa ako makapagsalita kung totoo nga bang na magbabalik siya ng gaming mga kasembreros or hindi. Tapos next item natin ito. So mamaya pala yung kanyang Vivo X200 FE 6 PM po ito. So wala akong address kung saan. Zay's Image. So July 18, 2025 6 PM ito mga kasembreros. So pero wala pa tayong address, no. Malamang mamaya may magpo-post niyan mga kasembreros.
So, and then ito, congrats no kay Sir Alden pala. And then another, of course, no, another business ni Sir Alden. Yung Hungry Pita ay nag-post ng kanyang photo teaser. Sabi niya, we're proud to say we've served millions of pita varieties all over the Philippines, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. So grabe, no? All over the Philippines ng pita, mga kasembreros. Ibang klase. Dati ilang branches lang, ngayon ay nasa 3 major islands na ng bansa. And wag ka kasi ito rin, no, si Sir Alden, another video ng Oxycure, mga kasembreros, na panibago naman ito. Tapos kunwari dito ay inaabot niya yung Oxycure, mga kasembreros. Tapos parang effect siya. Tapos sabay harap sa camera. 1, 2 joke lang po, mga kasembreros. And then ito, ang cute ito, mga kasembreros, kasi di ba ang type ni Sir Alden ay morena. Tapos itong si Shuvi na Bisaya rin, no, kagaya natin, mga kasembreros, ay sikat ito nga si Shuvi. Galing siya ng PBB, mga kasembreros, and sobrang ganda and sobrang bait. So parang kinumpara lang nila si Ma'am Shuvi, no, kay Ma'am Catherine, kasi nga si Ma'am Catherine ay tawag dito, morena din po, mga kasembreros. So sobrang bait din ito, at saka kalog at saka totoong tao ito si Ma'am Shuvi, mga kasembreros, based sa mga feedback ng mga netizens at saka mga nakakilala sa kanya, mga kasembreros. And then ito, ang ganda ng ginawa ng isang fan dito, mga kasembreros. Kasi nga parang animated siya, inedit nila sa Ma'am Catherine, tapos ginawang rider, no, parang siya, magdadrag ng bisikleta na parang racer, mga kasembreros. Pero ito po ay edited po lamang, mga kasembreros, ha. And then ito, next item natin, si Sir Alden nag-post, no, sa kanyang Instagram story. Sabi, the Lords of the Jerseys, no, the Pyrenees, no, Pyrenees, mga kasembreros. So ito ay parang part ng kanyang Tour de France na post, mga kasembreros, or go na makapag-join nga, no, July 18. So July 18 ito, so parang event siya, no. Tapos Battle of Hutakam, the request for time, the 4 passes. So parang siya, parang event siya today, mga kasembreros, sa ibang bansa. So pinost ni Sir Alden ito, mga kasembreros, kasi nga mahilig siya sa bike. And then ito, natatawa ako dito sa pinost ng isang kasi parang di ba yung sapatos na na-vlog natin nakaraan, pinangalanan nila isa-isa. Yung sa kulay blue daw si Catherine, tapos si Mark Alcala daw itong pula, tapos si Daniel Aris BF, no, yung isa, tapos si Aris yung isa, tapos si Justin yung isa. So ito dito ay parang nagbibilang tayo ng sisiw na hindi pa napipisa. Sorry po, mga kasembreros. Pag may mukha lang tayo maniniwala na sila ito, mga kasembreros. Kung ano mang sinasabi nila dito, no, sa post na ito. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So dito ko na-realize na na si Sir Alden lang talaga yung may resibo, kasi nagsisilabasan kagabi yung mga nasa airport kasi nasa airport kasi Mayor Mark at saka si Ma'am Catherine, pero ang may resibo si Sir Alden lang talaga. Sabi nila Mayor ang kasama ni Kat, si Mayor Alden pala. So ito, nagsisilabasan, parang nakakatawa, nakaka-good vibes na lang, mga kasembreros. Ang saya pa dito, yung sumabay na sila, sumakay si Kat at si M. Seymour. Sumabay daw si Sir Alden itong kanyang si Sir Alden itong kasama during the promo, mga kasembreros, no. Spotted si Mayor at si Attorney. Patawa si Sir Alden ito nung time na pumunta sila ng Jensen. Joker ito yung nag-post, mga kasembreros. So hayaan na natin kung saan sila masaya. And then ito, last item natin, di ba si Joshua, dapat yung partner or love team niya ay si Ma'am Julia Barreto. O di ba ngayon, parang hindi nila, ito yung sasabi ko na hindi lahat ng love teams ay parating nasa on-screen magkasama. So ito, pinartner nila si Sir Joshua Garcia kay Ma'am Ann Curtis, nga, mga kasembreros, sa kanilang bagong teleserye na It's Okay Not to Be Okay, mga kasembreros.
So, kung kaya yung Kathleen, yung Don Bell, ay hindi nila, kumbaga kumita yung kanilang movie, yung kanilang teleserye, pero ngayon ay pinaghihiwalay na sila. No, parang Kathleen lang din mga kasombreros. Pero magre-reunite yan sila no, soon mga kasombreros. Hindi man ngayon ay sa mga susunod na buwan at taon. Alright, so antay-antay lamang po tayo. So actually that is it na sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is July 18, 2025. Biyernes na po ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title, Kabayaran at Regalo. Romans 6:23. For the wages, kabayaran, of sin is death, but the gift, regalo, of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dalawang bagay na contrary, no? Talagang opposite na opposite mga kasombreros ang ating itatakal dito. Napakahalaga po ito na verse mga kasombreros sa Biblia, no? Romans 6:23. Sa Tagalog po, ito po yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tapos ang libreng kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas at Diyos mga kasombreros. So ito po ay parallel sa verses po sa Biblia ng Ephesians 2:8-9 na nag-emphasize no, na ang salvation or kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya at grasya, no, grace ng Panginoon at hindi sa pamamagitan ng ating gawa kahit na mabubuti mga kasombreros. Marami kasi ang nagsasabi na dahil mabuti ang ginagawa ko, maliligtas ako. Ang mabubuting gawa mga kasombreros, ang tao kunwari mabuti siya, bunga iyon na siya ay ligtas or kaligtasan at grasya na ibinigay ng Panginoon. Ganito yun mga kasombreros, we were saved to do good works. Niligtas tayo kung kaya gumagawa tayo ng mabuti. We are not saved by good works. So na-guess po natin. So naligtas tayo kung kaya gumagawa tayo ng mabuti. Pero hindi yung mabuting gawa ang magliligtas sa atin. Product lang yun. Product lang ng kaligtasan natin na natanggap natin kay Jesus Christ kung kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kasi maraming mga tao, gumagawa na ako ng mabuti, so kahit wala akong pananampalataya, wala akong grasya mula kay Jesus Christ, no, ay maliligtas ako. So hindi po ganun. Ang sinasabi po ng Biblia ay sa pamamagitan po ng grace ni Lord Jesus, ni God, na sa pamamagitan po ni Lord Jesus Christ. Kasi marami naman mga tao, mga philanthropists, no? Marami silang charitable acts, no? May mga sinusuportahan silang mga charities and foundations, for example, pero wala silang pananampalataya sa Panginoon. May mga taong ganun mga kasombreros. So, sige, gawa lang sila mabuti kasi ang isip nila, yun ang makakapagliligtas kanila. But, no, wala silang pananampalataya kay Lord Jesus Christ. So malinaw na malinaw po yun ha. Iniligtas tayo o naligtas na tayo kung kaya gumagawa tayo ng mabuti, pero ang mabuting gawa ay hindi po nakakapagligtas sa tao. Yes, of course, no, product na yun. Kasi kapag naligtas tayo, may Kristo tayo sa puso natin, nandun na yung pag-ibig, nandun na yung pagtulong, nandun na yung awa, nandun na yung pagpapatawad, nandun na yung charitable acts mga kasombreros. But yung charitable acts na ito ay yung mga good deeds, good works ay hindi po ito yung magiging rason. Kumaga pa, product lang or kumaga manifestation lang na tayo po ay ligtas na at may Kristo sa ating puso kung kaya tayo ay gumagawa ng mabuti. But hindi ito yung pinaka-reason kung bakit tayo po ay maliligtas. Now, this verse resonates niya sa Ephesians 2:8-9 mga kasombreros. So bakit ito napaka-relevant ngayon? Kasi ang idea po na something as significant as eternal life is a gift. So, hindi po siya reward mga kasombreros yung buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy kasi dito ay yung wages of sin is death. Hindi po ito physical death lamang mga kasombreros kasi lahat naman tayo ay mamamatay. So, ang tinutukoy po dito ay impyerno mga kasombreros na kung saan ang tao, kapag namatay tayo na sa kasalanan, na hindi tayo nagsisi, hindi tayo nag-repent mga kasombreros, hindi tayo nanalig at nanampalataya kay Jesus Christ, ay kabayaran, no? Kabayaran nun ay kasalanan, ay kabayaran nun ay kamatayan sa eternal death, sa impyerno mga kasombreros. Hindi po ito physical death lamang. So it talks about
the death or torment sa impyerno kapag tayo po ay namatay na. Whereas ang regalo naman dito ay ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ sa heaven naman ito mga kasombreros. So sabi dito, it challenges us to rethink our approach to faith and spirituality, moving from a performance-based mindset to one of grace and gratitude. So performance-based mindset. So ito yung nutukoy kanina ng perform na ako ng perform. Hala, sige, gawa ako ng mabuti, nagawa ako ng mabuti kasi maliligtas ako. So, it doesn't mean na gumagawa ka ng mabuti ay ligtas ka na. Kasi ang pananampalataya kay Jesus Christ, ang kanyang grasya mga kasombreros ay kailangan pa rin, no? Romans 6:23 serves as a poignant reminder of the stark contrast between the consequences of sin, yun nga, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, and the grace offered through Jesus Christ. It invites us to reflect on our lives, reassess our values, and embrace the transformative power of God's unconditional love. So willing ba tayo, no, na mamuhay at tanggapin ang regalo na ito ng Panginoon na pumapalibre na pinagkakaloob niya sa mga willing mga kasombreros? Are we still trying to earn what has already been freely given? Ang verse na ito ay tumatawag sa atin mas malalim na mga kasombreros, mas malalim na understanding, no, pangunawa at saka appreciation sa gospel na nag-urge sa atin para mamuhay sa liwanag, no, sa light ng Panginoon, sa kanyang grasya, sa kanyang grace, at i-share ito sa ibang tao. Kasi ang regalo, hindi parang kumbaga pa ang isang teacher, may gift siya sa teaching pero hindi niya ito binibigay at hindi ito ginagawa mga kasombreros, useless din po. Ang tao pag may kaalaman sa medical tapos hindi siya naging doktor, isang tao matalino, hindi siya nag-share sa kanyang social media platforms or hindi siya nasa field ng or wala siya sa opisina, so parang useless mga kasombreros na hindi siya nagagamit. Kunwari magaling ka sa math pero hindi mo nagagamit kasi parang dull or parang stagnant ka lang, no, wala kang ginagawa, idle mga kasombreros, so useless. So ganun din po ang ating buhay mga kasombreros. So the result of sin in our lives will lead to death. Sin separates us from God and causes spiritual death, which is eternal separation from Him. So gaya na mention ko na spiritual death ito mga kasombreros. So when we say spiritual death, it's hell or impyerno. The consequence of sin is not just physical death but extends to spiritual death as well. The separation from God is a result of our sinful nature and choices. So ang tao kasi ngayon, YOLO, you only live once. So yun na, sige, gawin mo kung anong gusto mo, kahit na masama, kahit na hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon, sige lang, gawin mo lang kung anong gusto mo. Kasi parang ang tao ngayon parang layaw, parang kumaga pa kapag disiplina mo sila, pag kinorek ka nila, kahit ikaw nasa tama, when it comes to biblical standard, ikaw pa yung mali, no? Kasi majority wins, no, sa mundong ito. Pero sa kay Lord po, kahit lahat ng tao ay gumawa ng kasalanan, pag sinabi ng Biblia na kasalanan pa rin yun mga kasombreros. However, despite the consequences of sin, there is hope, no? May pag-asa na matatagpuan kay Lord Jesus Christ. And through our Lord Jesus Christ, we can receive the gift of eternal life. We can be reconciled to God and be granted eternal life instead of death that sin brings by accepting Him as our Savior and allowing Him to forgive our sins. So, ang ating lang naman pong time at saka willingness, yung puso natin na willing ba tayong tanggapin si Lord Jesus Christ at mamuhay ayon sa kanyang salita, ayon sa pananampalataya sa kanya, kasi nga ang mga makatarungan at saka nalulugod ang Panginoon mga kasombreros ay mga taong namumuhay na may pananampalataya, pagtitiwala, no, trusting God in all of His ways mga kasombreros. Kasi ang tao pag perfecto na, ito yung isa sa mga dahilan na kung bakit nagmapahinayaan ng Panginoon na magkasala sa Adan at Eva. And actually part of its plan mga kasos na merong free will, may choice ang tao. So nung nagkasala siya, alam ng Diyos syempre yung ginagawa ni Adan at saka ni Eva sa Garden of Eden. So kasi all-knowing God siya mga kasombreros. But He allowed it, He permitted it mga kasombreros so that ang tao ay magkaroon pa ng Savior. Kasi pag perfecto na sila, mawawala na ng role or ng gagampanan mga kasos ang Diyos. Kasi hindi na siya maging Diyos kapag wala ng hindi na tayo mga ilan ng kaligtasan, hindi tayo perfecto na ang tao mga kasombreros. So
Kung kaya gustong-gusto niya kapag tayo ay nagtitiwala, dumidepende sa kanya parati mga customers na parang isang 2-year-old baby na kumapaparating naka-cling, parating nakadikit sa kanyang tatay or sa kanyang nanay mga kasembreros. So, life is a journey, no? As ating conclusion po, ang buhay na ito ay journey. So, para kang isang naglalakbay sa malayong lugar pero may time rin na babalik ka sa sarili mong tahanan, and that is heaven. Pero kailangan nating isipin na yung kasalanan sa mundong ito ay may consequences mga kasembreros. May mga tao kasi na may pananampalataya sila nagkakasala, yes. Pero yung mga tao talaga na wala talaga pananampalataya, so markabahala. Wala silang they don't repent, hindi sila nagsisisi, and parang walang conviction kapag nagkakasala sila mga kasembreros. So at its core, sin is rebellion against God. So yung kasalanan talaga is rebellion against God because you're putting yourself as God kapag ikaw ay sige, gawin mo gusto mo, ikaw bahala, ikaw masusunod sa sarili mo, ganun mga kasembreros. So kung walang moral standard ng tao, siguro marami na mga rapist, marami na talaga mga addict, marami ang pumapatay, marami ang violence mga kasembreros. So kung wala nang sinusunod na moral standard or moral law ang tao in general. Alright? So pero mas lalo natin tanggapin. Mas lalo natin na naisin mga kasembreros yung regalo. Okay, regalo na nga, ino-offer na ng Panginoon ng kanyang buhay, no? Ang Lord natin na si Lord Jesus Christ ay ino-offer sa atin ng libre ang regalong ito. No, tanggapin lamang po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay and live according to His word and according to His will. Hindi tayo talo. Parati tayong panalo kapag si Lord po ay nasa ating buhay at tayo po ay sa Kanya. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, dependence and trust mga kasembreros sa ating Panginoong Diyos na buhay, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.